Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tunay ng lahat ng papuri sa salamat ay tanging sa nag-iisang Diyos at tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapala sa habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama at sa lahat ng mga tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ako'y sumasaksi na walang Diyos sa karapat-dapat pagbukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugo. Alhamdulillah, muli po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mabiyayang araw ng Jumu'ah na muli tayo ay nagkikita-kita sa pamamagitan ng Zoom at tayo ay makatunghay na naman ng isang lecture mula sa ating butihing Sheikh na si Sheikh Saad. Alhamdulillah, naway tayo ay makinig at tayo po ay kumuha ng maraming mga kaalaman upang nang sa ganun ay may sa buhay natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo. So, alhamdulillah, tayo po ay naghahangad ng biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo po ay naghahangad ng kanyang kapatawaran. Kaya tayo po ay sabihin maging isang Muslim, tunay na Muslim na may tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, ya Sheikh, maaari niyo na pong ipisahan ang inyong lecture na inyong sa araw na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Alhamdulillah, unang-una ho mga laming kapatid sa pananampalatayang Islam, nagpapasalamat tayo sa dakilang lumikha dahil nandito tayo ngayon sa ating kumbaga programa na kung saan pag-aaral po patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Tanggapin po natin, paniwalaan po natin na kahit na po hindi tayo marami ang bilang, pero sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isa ito sa pinaka dakilang pagpupulong dahil wala po tayong ibang pinag-uusapan maliban lamang na kung saan paano po natin mapaglingkuran, paano po tayo matakot, paano po tayo maniwala sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah po, sana'y makamit po natin yung pangako ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaong mga taong umaatin, sumasama o dumadalo sa pagpupulong para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makakamit po nila ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bago pa sila maghiwalay. At bukod doon, kung ano man ang ating mga nagawang masama, ito ay papalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga hasanat o mga mabubuti. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali sa ngayon ay kumbaga part 2 ang ating tatalakay ngayon. Kung matatanda niyo po, ang ating naging paksa nakaraan ay ang mga pagiging pakinabang ng isang tao na magkaroon siya ng tunay na takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dito lamang sa mundo bago pa sa kabilang buhay. So napakarami pong binanggit ng mga scholar na magiging resulta na kung saan pakinabang po natin kung tayo ay magkaroon ng ganap na takot sa dakilang lumikha. So kung ano man ang ating mga nabanggit sa nakaraan, opo. At tinanong natin ating sarili, yung bang mga nabanggit nasasakin ba ngayon o
Hindi pa, o natatamasan ko pa, o nakukuha ko pa, o hindi pa. Opo. Kung ang kasagutan po ay hanggang ngayon, hindi pa rin natin na nakikita kung natamo po natin o hindi, so ibig sabihin, mayroon pong kulang. Kumbaga, hindi pa tayo dumating sa stage na nararapat na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pong mga pinapangako. Nababanggit natin po palagi na si Allah, ang tunay na Diyos na nag-iisa, kapag siya nagpangako, 100% sigurado. Paman asdaqu min Allah kaila, paman asdaqu min Allah haditha, mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay na ang mga pangako ni Allah ay sigurado. Hindi po siya maaring magpangako na hindi po matutupad. Tandaan po natin, ang mga nilikha, katulad po ng mga tao, nagpapangako rin din sila. Pero ang kaibahan po, ang pangako ng tao, dahil sa kahinaan po ng tao, kaya hindi po lahat ng kanyang ipinapangako ay natutupad o nagagawa po niya. Normal po yan. Inasan natin po yan na mangyayari at mangyayari po yan. Opo. Pero ang tagapaglikha, dahil siya ang tunay na Diyos na nag-iisa, at isang salita po lamang, hindi po maaring maging dalawa o tatlo na lumalabas na parang hindi totoo. Di ba? Kaya nabanggit natin kanina yung mga ayat na nangangahulugan po na wala pang higit sa dakilang lumikha na magsalita ng katotohanan. Opo. Meron pang inna wa'dallahi haq, katotohanan ng pangako ni Allah ay totoo. Tunay. So, ibig sabihin, kung inamin po natin na tayo ay kabilang sa mga matakutin sa Kanya, pero hindi natin na nararamdaman ang mga pakinabang. So, siguradin po natin, tingnan po natin na mayroon pong kulang po, di ba? Okay. So, mga kapatid namin sa pananampalataya lang. Kaya hindi po tayo nawawala ng pag-aasa, habang may buhay po tayo, ay patuloy pa rin tayo na nagsusumikap sa lahat ng mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay makamit po natin ang mga pangako ng Allah dito sa ibabaw ng lupa, igit sa lahat ay sa kabilang buhay. So bago natin ipagpatuloy po kung saan tayo huminto, opo, nung nakaraan 2 linggo, dadaanan natin ng mabilis, opo, kung anong mga nabanggit natin na pakinabang kapag tayo nagkaroon ng ganap na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin doon ay magiging magaan at madali sa atin ang ating mga gawain kapag tayo nagkaroon ng tunay na takwa at mayroon tayong mga binanggit na mga patunay mula sa Quran. At pangalawa, nagbanggit din tayo na magkaroon tayo ng kumbaga proteksyon, no? Pangangalaga laban kay Satanas o laban sa pamiminsala ni Satanas kung tayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit din natin na bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka mula sa kalangitan at mula sa kalupaan kapag ang mga tao ay magkaroon sila ng ganap na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit din tayo ng madali sa atin na mapapahiwalay po natin kung ano yung tama at ano yung mali. Kasi dahil nagkaroon tayo ng takwa. Di ba, may mga tao na ginagawa nilang fruit salad, no? Halo-halo kumbaga. Makikita mo minsan sa social media, napapansin natin yan, na mga Muslim na makikita mo minsan na alimos sa mga kababaihan, nakatalokbong. Di ba? O makikita mo, sobra, pagkita niya kanyang pagiging sa Muslim. Minsan na naman, makikita mo na naman na may video na naman, wala. Hindi nakatakay, parang Christian pa rin. So, ginagawa nilang halo-halo ang Islam. Di ba? So, ibig sabihin, dahil walang ganap na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagiging halo-halo ang kanyang, kumbaga, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya napapahiwalay alin ang tama at alin ang mali, di ba? Nasamantala ito ay
ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kumbaga, wag niyong, sabi ng Allah, wag ninyong paghaluin ang katotohanan at ang mali. Ibig sabihin, separate ang mali, separate ang tama. Opo. So bilang Muslim, bilang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magagampanan niya ng ano pong maayos. Basta lang magkaroon tayo ng ganap na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, magkakaroon tayo ng tinatawag na nur, liwanag. Magkaroon ng liwanag. Pag binanggit natin ay liwanag, malinaw, ang liwanag yan ay dahilan po yan na namumuhay tayo ng maayos. Halimbawa, nakakagalaw po tayo ng maayos, nakakilos tayo ng maayos. Diba? Halimbawa, sa isang bahay, kapag nawalang ilaw, halimbawa sa gabi, paano tayo makakakilos ngayon? Paano ka magluluto? Paano ka magsishare? Paano ka? Wala kang magagawa kasi walang ilaw. Pero oras na magkaroon ng ilaw, magiging madali lahat ng gagawin mo. Katulad niyan, kapag ang isang tao ay walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin walang liwanag siya. Dahil walang liwanag po siya, kaya mamumuhay siya na, kumbaga, sa sarili niya lamang ang inisip niya. Mamumuhay siya ayon sa kanyang sarili, hindi sa ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na samantalang tayo ay nilikha ng Allah na mamuhay sa ibabaw ng lupa na naayon sa kagustuhan ng Islam, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po bang ibig sabihin ng udkhulu fi silmi kafa, di ba? Magsipasok kayo sa Islam ng buong buo, lahat-lahat. Ibig sabihin, lahat po ng ating kilos, mga pananalita o gawain ay dapat naayon sa pananampalatayang Islam, naayon sa kagustuhan ng Allah. So nagagawa po natin ito kapag nagkaroon tayo ng tunay na takwa dahil nagkakaroon tayo ng liwanag, nur, na kumbaga sa daanan makakalakad tayo ng maayos dahil may liwanag. Diba? Pag walang liwanag, malaking problema po. Okay? Nakabanggit din tayo na kung saan ang takwa ay magkakaroon tayo ng madali na solusyon. Yung bang mga problema po natin ay may solusyon na. Bibigyan tayo pa rin ng Allah, magbibigay pa rin ng Allah ng gabay para malusutan po natin ang ating mga problema dahil doon sa ating pagkakaroon ng ganap na takwa at bukod doon ay magkakaroon tayo ng mga biyaya na hindi po natin inaasahan. Bunga ng pagkakaroon ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli yata ang ating nabanggit ay patungkol po sa magkakaroon tayo ng tinatawag na malapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging malapit po tayo. Sabi nga nila magiging awliya, minal awliya, magiging wali ulay. Ibig sabihin, pag sinabi na ikaw'y wali, lumalabas na ikaw ang pinakamalapit. Opo. Di ba? Kumbaga, pag ikaw ay malapit doon sa taon na yon, sigurado po yan, lahat ng mga problema at pangangailangan mo, nandiyan na siya. Tutulungan ka niya dahil malapit ka sa kanya. Ano pa kaya kung tayo maging malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba? Kaya sigurado po na hindi tayo pababawayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po ang mga propeta at ang mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung masasabi po natin na pinakamalapit sa dakilang lumikha, mga propeta at mga sugo. Opo. Kasi kung pinilihan ng mga tao, normal po. Kung pinili ng mga tao, nandyan na yung mga Muslim na silang pinakamainam. Pinakamainam na ng mga mananampalataya ng tunay. Kasi may mga sasabi Muslim siya, pero pagdating sa paniniwala, may pagkukulang po yan. Opo. May mga stage po yan. Kumbaga sa daradya, mga antas po yan. Kaya pagdating sa mga tao na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga propeta at mga sugo. At kung sila pipilian, ganun din ang nangunguna pa rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tingnan niyo po. Sa kabilang buhay kapag tayo ay papasok sana ay pabilang po tayo sa tatanggapin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga propeta at mga sugo muna ang papasok sa paraiso, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ang ating propeta at tayo kaning mga tagasunod, ganun din walang makakapasok sa paraiso na mga tagasunod ng bawat propeta maliban lamang na tayo muna na tinatawag na mga khaira umma, mga pinakamainam na mga tao. O tayong huling generasyon kumbaga
mga tagasunod ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ito po ang dahilan na kaya po tayo nagsusumikap na mapabilang po tayo sa tunay na may takot sa dakilang lumikha nang sa ganun ay makamit po natin ang mga paginabang niya rito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Okay. So ngayon, magpapatuloy po tayo inshallah. Kumbaga, bali pang pito na ating babanggitin na pakinabang, no? Ng taong magkakaroon ng tunay na takot o pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya ay kumbaga mawawala sa kanya yung pangamba sa pamiminsala ng mga hindi mananampalataya. Okay. Ibig sabihin nun, yung bang normal sa atin na nagkakaroon din ng takot, di ba? Sa katulad nating tao minsan. Na samantala, ang pinaka dapat kinatatakutan ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Normal na yan, may mga ganun po. Okay. Kung ang katunggali po natin o ating kumbaga inaharap ay mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkakaroon ng pangamba sa kanilang pamiminsala, kapag ang isang tao ay may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawawala po yan. Hindi siya makakaramdam ng takot, kumbaga, magmumula sa kanila na kanilang, kumbaga, katunggali o kanilang, kumbaga, mga inaharap. Ibig sabihin, mangingibabaw pa rin yung ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siyempre, kapag tayo may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya tayo nananalig. Diba po? At ganoon din, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan na huwag kayong matakot sa kanila, kundi sa akin kayo lamang matatakot. Opo. Pero nandun pa rin yung hindi maiwasan, di ba? Na talagang normal sa tao na nagkakaroon ng takot sa katulad po niya. Pero wag na maging mangibabaw po yun. Dapat nangunguna pa rin ang tunay na takot ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang nararamdaman po natin na takot, sa kanino man natin hinaharap, kailangan ibinabalik pa rin natin, mangingibabaw pa rin na si Allah lamang ang dapat kong katakutan. Di ba? Opo. So ito po yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung tayo matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawawalan tayo ng takot sa mga nagbabalak sa atin ng mga masasama. Ano mang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung kanina binagit natin na aya sa Quran, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, in tamsaskum hasana tasukum wa in tusibukum sayyi'a yafrahu biha. Ang sabi ni Allah, ito ay tumutukoy sa mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nagbabalak sila ng masama. Yung mga taong binabalak ang kanila ng hindi maganda. Ang kanilang katangian, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may dumadating sa atin ang mga mabubuti, yung mga magaganda, opo, sila ay, kumbaga, hindi nagagalak. No? Sabihin natin na parang nagagalit po sila o nag-isip sila ng kumbaga hindi maganda. Yung bang, halimbawa may dumating sila ng mga mabubuti, lahat-lahat na mga magaganda, kumbaga sa balita maganda, yung mga taong iba ang kanilang paniniwala, nandun pa rin yung magkakaroon siya ng hindi matutuwa. Hindi siya pa ay pag-isipan ka ng hindi maganda. Yun ang ibig sabihin nun. When tusibkum sayyi'a yafrahu biha. Kabaliktaran kapag ito ay may dumadating sa atin na hindi magandang balita, sayyi'a, mga masasama, sa kanila lang sila magkakaroon ng kumbaga yung nagagalak po sila. So tingnan niyo, magkabaliktad. May mga tao, kahit na siguro may mga nagsasabi ng Muslim, di ba? O ang tinutukoy dito, mga hindi mananampalataya. Pero may mga minsan din nagsasabi na Muslim, nagkakaroon ng ganitong katangian. Na kapag may dumating na mga mabubuti sa kanyang kapwa na tao, hindi siya masaya. Parang ano yata, malungkot na siyempre nagkaroon ng ganito si ganito. Pero kapag ang dumating sa kanya ay yung kaparusahan o di kaya kahirapan, yafrahu biha, siya'y nagagala. Di ba may mga ganun mga tao na masamang kumbaga pag-iisip.
masamang mag-isip. Kasi dapat, kung alimbawa yung tao ay may dumating sa kanila mabuti, di ba? Bilang Muslim po tayo, bilang Muslim, mananampalataya sa Allah, dapat matuwa tayo kasi siyempre yung kapatid natin ay nagkaroon ng maganda, di ba? Ganon din kapag na ano po siya, may dumating sa kanya na hindi maganda, mga pagsubok, katulad ngayon, dami mga klase ng mga pagsubok na dumadating sa atin. Sa atin sa Pilipinas, panay baha, di ba? Ito yung sinasabi natin na dahil sa nawala ng tunay na takwa yung pamayanan ng isang bayan, di kaya isang baryo, hindi nangibabaw ang tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang baraka mula sa kalangitan. Di ba? Yung inaasan po natin na baraka na umuulan, tapos yung mga lupa ay magiging maganda yung lupa, tapos tutubo ang mga pananim ng maganda, yun ay baraka. Ngayon hindi na baraka, walang baraka na dumadating kasi problema ang dumadating. Daming mga bahay na nasisira, mga kayamanan, lahat. Pati yung hanap buhay, lahat sira kasi baha na. Opo. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yan po. May mga tao na hindi niya kagustuhan na nagkaroon siya ng problema, na lumalang problema niya, na instead na damayan mo siya para sa kalungkutan niya, natutuwa ka pa. Tumatawa ka pa, kasi ganito, yun ang nangyari sa kanya. Kasi isang mananampalataya, hindi ganun po siya mag-isip. Doon pa rin tayo sa kapag may dumating na mabuti, alhamdulillah, ipanalangin natin naway uh, manatili pa rin ang kanyang kabutihan at kagandahan na dumadating sa kanya. Diba? Yun ang gagawin po ng isang Muslim. Okay. Ano ang kasunod ng aya? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a. Ito yung sinasabi po natin na kapag nagkaroon tayo ng tunay na takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawawala yung takot natin na kung may mga taong nagbabalak ng masama para pinsalain po tayo, para hamakin tayo, hindi natin po yun kumbaga maisip. Ibig sabihin, mawawala yung takot natin. Kaya sabi nila, wa in tasbiru, kung kayo ay magtiis, magtimpi, no? Sa anumang mga pagsubok na dumadating sa inyo. Kasi siyempre, daming mga klase ng mga problema, mga pagsubok. Kayo ay nagtimpi at nagtiis. Watattaku, ibig sabihin, natakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, la yadurrukum kaydum shay'a. Si Allah nagsabi, la yadurrukum. Hindi kayo mapipinsala ng mga taong nagbabalak ng masama sa inyo, kahit katiting na bagay. La yadurrukum kaydum shay'a. Yung mga nagbabalak ng mga masasama na gagawin nila para sa atin, lalong lang yung mga hindi natin katulad, o po, sabihin natin mga ibang paniniwala, ibang pananampalataya, o kahit man mayroon na naman, kahit mayroon din nagbabalak ng masama, na sabihin natin na nangangalan ng Muslim, na inaamin niya na Muslim siya, nagaging na Muslim, pero masama mag-isip, yung kanyang balak na masama, la yadurrukum, hindi niya kayo mapipinsala kung ano man ang kanyang plano na mga masasama, kay siya, kahit katiting na bagay, ay wala ni mangyayari. Ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yan ang pakinabang ng taong magkaroon ng tunay na takwa. Inna Allah bima ya'maluna mukhir. Katotohanan ng Allah ay lahat ng inyong mga ginagawa, lahat niya alam po yan. Opo. Kumbaga, lahat niya kabisado. Kung ano man ang mga ginagawa, pinaplano, lahat po yan. Kahit na lahat ng tao, magplano sila kung anong mga plano po nila, lahat yan alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, control pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang kanilang mga binabalak na masama. Kaya ito po ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap na magkaroon ng ganap na takwa. Subhanallah. Okay. Sa kapanahunan ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, opo, may mga pangyayari, nagkakaharapan po, sabihin natin yung magkakaaway, parang halimbawa Muslim at saka hindi Muslim, kafir at saka Muslim, mananampalataya at saka hindi mananampalataya. Opo. At hindi lang po sila, pati yung mga nauna na mga propeta at mga sugo. Tingnan niyo po. So lahat ng mga nagkakaroon doon ng may katunggali at may kaaway. Tingnan niyo po.
Ang kwento po sa kanila, dahil mayroon silang takwa at takot sa tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang dala-dala na kung saan uh, pananampalataya ay ang Islam. Sa madaling sabi, ang kanilang kakampi at kasama ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sila napahamak tulad ng mga propeta at mga sugo. Tingnan niyo po. Kumbaga sa pelikula, ang laging nananalo po ay ang aktor, di ba? Yung bida. Yung kontrabida, lagi yan napapamak, natatalo. Kaya ang mga nauna sa atin, tulad po ng mga propeta at mga sugo, sabihin natin sila mga bida dahil siyempre ang kanilang pinanghawakan na pananampalataya ay pananampalataya Islam. Ang kanilang kinatatakutan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya ang mga kwento po sa kanila, mismo sa banal na Quran na timong mababasa, lagi po sila nangunguna na nagwawagi. Lagi sila nagtatagumpay. Lagi nila nakakamit ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nila nakakamit ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa proteksyon, napuprotektahan po sila laban sa mga taong may mga balak na mga masasama. Tingnan niyo, sa panahon ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, ang kanyang katunggali na kumbaga nagsasabi rin na siya rin ay kumbaga sabi natin na may hawak, nagsasabi na may control, no? Parang ganun. Kasi nung siukat po natin na sa panahon ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, nagsasabi siya na nang sabi ng Ibrahim na ang aking tagapaglikha, siya yung kumbaga uh, nagbibigay ng buhay, siyang nagbibigay ng kamatayan. Yun ang sinasabi, no? Kasi mahabang kwento. Sabi ni Namrod, ako rin. Akong nagbibigay ng buhay, ako rin ang kumbaga pumapatay. Pinakita niya, pinalabas niya yung nasa kulungan. Labas ka, yung nabuhay na, wala na doon sa kaparusahan, di ba? Kinuha yung isa, pinatay niya, sabi niya akong pumapatay. Parang ganun. So, nagpapakita rin siya na, kumbaga, mayroon din siyang kapangyarihan at kakayahan. Pero hindi naman siyang tunay na makapangyarihan at tunay na Diyos. Maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang katunggali po niya at kalaban po niya ay si Ibrahim alayhis salam na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kwento ba, ano ang nangyari sa huli? Di ba? Siya ay napahamak. Sinong nagwagi na nalo? Si Ibrahim alayhis salatu wassalam. Mahabang kwento po yan. So, mula't simula, kung sino man ang may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila pa rin ang nagwawagi. Opo. Okay, kwento kay Mrs. si Musa alayhis salam. Ganun din. Ang kanyang naging katunggali at kaaway sa panahon yun, na nagsabi mismo na siya ang tunay na Diyos na mataas. Si Firaun, di ba? Ano ang nabanggit sa Quran? Siyang nagsabi, Ana Rabbukumul A'la. Itinuring niya ang kanyang sarili na siya daw ang pinakamataas na Diyos. Ana Rabbukumul A'la. Ako ang inyong Diyos na pinakamataas. Pag sinabi A'la, wala pang obra. Kinalimutan niya ang tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero anong nangyari sa kanyang kapanahunan? Damay pa rin yung kanyang mga tagasunod na naniniwala rin sa kanya. Di ba? Ilan ang nalunod sa kanila sa kapanahon. Anong nangyari kay Firaun, di ba? Nalunod. Hanggang sa kanilang mga pangalan ay walang magkakagusto sa mga Muslim na ipangalan sa kanila. Liban, kung hindi mananampalataya, may mga pinapangalan ng mga ganun. Pero yung mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at alam po nila at kilala nila ang kwento, alam nila ang mga kwento sa mga nauna, kailangan hindi pumapayag ng mga Muslim na kahit pangalan po lamang, hindi sila papayag. Ibig sabihin, pati ang pangalan po napahamak na. Kasi dahil sila ay walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung may mga takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Subhanallah. Tingnan niyo po. Si Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapanahonan din, may mga lumalaban sa kanya. Meron din mga, sabi natin,
pag-away sa kanila kasi hindi sila naniniwala. Anong naging mga resulta rin sa kanila? So, nagwawagi pa rin ang mga taong may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi baka sabihin, hindi, mga propeta yun, malinaw na yun. Siyempre, pag propeta, nandiyan na yung talagang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mga propeta, piling tao yan. Kaya talagang nandun sa yung tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang sila. Kahit hindi natin tingnan ng mga propeta at mga sugo, nandiyan ang mga sahaba kapanahunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumanggap ng pananampalatayang Islam at isinabuhay ang at nagkaroon sila ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba may mga kwento rin sa kanilang kapanahon, na dahil sa takwa at takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yung mga mu'minin doon na tinutukoy, hindi yung, kumbaga, sabihin yung mga nauna na mga propeta, mga suko, kasi binaba yung aya na yon para doon sa mga sahaba sa kanilang kapanahunan. Na dahil nagkaroon sila ng tunay na takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, karapatan ng mga mananampalataya na tulungan namin sila. Karapatan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, dahil sila'y mga mananampalataya sa Allah na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya yung tulong ng Allah, nusra tulay yung tulong ng Allah ay dumadating po sa kanila. Inna lanansuru rusuluna walladin amanu ila akhiril ayah. May isang talatang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, aming tutulungan. Tiyak na aming tutulungan. Sinong tutulungan? Ang aming mga propeta at mga sugo at ang mga mananampalataya dito sa ibabaw ng lupa hanggang sa kabilang buhay. So mga kapatid, dahil doon sa pagkakaroon ng tunay na takwa, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nakakamit ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pangyayari sa panahon ng mga sahaba, yung digmaan sa tinatawag na Al-Badr. Opo. Sa panahon yun, ang mga sahaba ay kukunti ang kanilang bilang. Kung hindi ko nagkamali, mga mahigit 300 yata ang bilang ng mga sahaba. Pero ang mga kalaban ay mahigit 1,000 nito, hindi ko nagkamali. Okay. Basta ang bilang, kumbaga by times po yan, mas marami ang mga kalaban po. Pero nang umpisahan o laban na sila, dumating pa rin ang tulong ng Allah. Kasi nga, sabi natin, ang tulong ay magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang pinanggalingan ng tulong malibang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Na katotohanan, nung kayo ay nagwagi dahil sa pinagkalubang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kumbaga tagumpay, nung nandun na kayo sa Badr, na digmaan, na samantala kayo mahina na, hindi kayo marami ang bilang, sabihin natin na sa paningin ng mga tao, ang lakas, ang kalaban, pero kayo pa rin ang nagwagi. Kaya matakot kayo sa Allah dahil ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging dahilan po yan na darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panatilihin nyo ang laging pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panatilihin. Opo. So, ibig sabihin doon, yung mga taong iba ang kanilang nasa isip, may balak na masama po sila sa mga mananampalataya, pero dilang mga mananampalataya ay may ganap na tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi po sila napapabayaan. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Iyansurkumullah. Kapag dumating na ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ni makakatalo sa inyo, sabi ng Allah. Iyansurkumullah. Kapag dumating ang tulong ng Allah, wala ni makakatalo po sa atin. So, ibig sabihin, iyan ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon sa kasalukuyan kung titingnan natin ngayon, may mga nagkakaroon ng digmaan, Muslim at hindi Muslim. Opo. Kung ang tingin po natin ay ang mga Muslim ay hindi nagwawagi, ibig sabihin lumalabas na parang sila yung ah, napapahamak. Ang katunayan po, may kulang sa kanilang, kumbaga, pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nabanggit natin kanina, imposible, wala po pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi matutupad. Kaya kung ang tingin po hindi dumadating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan ay yung mga taong nagsasabuhay. Kaya tayo po, kung mayroon po tayo nararamdaman sa ating mismong sarili na sa mga dami nating narinig na mga pakinabang kapag nagganito, ganito, at hindi natin nakukuha, ang sisisin po natin sarili natin. May kulang po tayo. Subhanallah. Yung gumagawa ng halimbawa hot cake, no? Sa amin sa Maranao, yung gumagawa ng apang, halimbawa. Kapag nasunog po yan, sinong sisisin mo? Di ba? Sarili mo, kasi hindi mo binante ng mayos. Huwag mong sisin yung gan, panggantong, o di kaya huwag mong sisin yung kung saan mo yung kaldero. Hindi, ang sisin ang sarili mo kasi ikaw ay hindi mo binante ng mayos. Ibig sabihin ikaw may kulang. Kaya sa katunayan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sabi ng mga eskolar, kung ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinasabi po natin, at hindi niya nakakamit yung mga pangako na nabanggit ng mga pakinabang dito sa ibabaw ng lupa, dito sa mundo, ano pa kaya? Makakamit niya ba yung pangako ng Allah sa kabilang buhay na saan ang paraiso? Kung mismong hindi mo nakakamit yung mga pakinabang dito sa mundo, na samantala ang mundong ito ay napakaliit na bagay sa dakilang lumikha. Di ba? Napakaliit na bagay ang mundong ito. Subhanallah. Samantala ang kabilang buhay, subhanallah, na kung saan pag itinanong mo kung anong pagkakaibaan ng mundo at saka, subhanallah, napakalawak ang kabilang buhay. Mamumuhay tayo na walang hangganan doon. Lahat ng gusto natin kapag tinasa paraiso, ipagkakaloob ni Allah. Hindi katulad dito sa mundo, may mga hangganan. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin makuwalat ang kagustuhan po natin. Dahil itong mundo, magkaiba sila sa kabilang buhay. Kaya kung hindi po natin nakukuha, ibig sabihin nun, may kahinan po ang ating takwa. So, paano niya kaya makakamit, makukuha mismo yung doon sa kabilang buhay na ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang Muslim, nararapat na maramdaman po niya na ang kanyang takot, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay. Na kumbaga na nakukuha niya yung mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang takwa at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung nababanggit natin na madali banggitin, pero kapag isinabuhay, doon po tayo nahihirapan. Kasi pag inistrikto po natin ang takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito yung gagamit, magiging bunga, resulta, pakinabang ay mga mabubuti tulad ng mga nabanggit natin, napakarami. Kapag ito ay ibig sabihin, hindi po nasusunod ng ganap, imposible. Di ba? Na makamit natin yun. Pero kung bubuhay natin, anong sabi po ng mga eskolar? Kasi napakaraming ibinigay ng mga eskolar na ibig pagkahulugan o opinion nila pag sinabi na takwa. Opo. Pag sinabi na takwa, ganap na sumusunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganap na pagbabawal, paglalayo sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kabuuan sa takwa. At maraping iwa. Kasi kapag yan ang nagawa po natin, lahat ng mga ipinag-utos, lahat ng mga pinagbabawal, subhanallah. Yan po ang ibig sabihin na sami'na wa ata'na. Sinasabi ng mga sahaba sa kanilang kapanahunan, aming narinig kung ano man ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala,
na dapat sundin. Kung ano man ang mga pinagbabaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat layuan, wa ta'ala. Kumbaga, sinunod namin. Yan ang kanilang, kumbaga, hindi nila pinipilian. Wala sa kanila yung katangian na pinipilian. Alin ang madali sa akin na kautusan, ito lamang. Ay ito, hindi ito madali, mahirap to, parang ganun. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bilang Muslim, bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinag-utos po sa atin, hindi po tayo maaring mamili sa mga pinag-utos ng Allah. Sa kahulugan po, sabi ng Allah sa kahulugan, kapag dumating ang mga kautusan sa mga mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae, kailanman di sila pwedeng mamili. Kung ano man ang ipinag-utos niya na, yun pa rin ang kanilang susundin na ganap. Kasi yun ang ibig sabihin na ibinigay mo, ipinaubaya mo ang iyong sarili sa dakilang lumikha. Di ba yung isang aya na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ito ang ating, kumbaga, pininindigan. Anong sabi ng Allah? Na tayo mismo ang dapat, kumbaga, magpapatubad. Inna salati, ang aking pagdarasal. Wa nusuki, at aking pagkakatay, pag-aalay, halimbawa. O mahyaya, yung aking buhay. O kumbaga, mamumuhay ka dito sa mundo. Aking kamatayan, pati aking kamatayan, mamamati, yung aking kamatayan. Lahat ito ay lillahi subhanahu wa ta'ala. Lahat ko ito ipinaubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So paano natin masasabi na ipinaubaya po natin ang lahat-lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay samantala may mga alam po tayo na halimbawa ipinagbabawal, hindi pinag-utos, hanggang ngayon mayroon pa rin tayong nagagawa. Di ba? Ilan ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nagagawa? Ilan ang mga pinagbabawal na hindi pa rin natin nalalayuan? So, kailan po tayo magiging tunay na ganap na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa oras ba na dumating ang kamatayan, sa kanilang tayo magsasabi, aking Panginoon, hindi, ngayon ako magkakaroon ng ganap na takwa. Di ba? O pagdating sa libingan, sa kanilang magsasabi. O pagdating sa kabilang buhay, sa kanilang magsasabi. Dapat bago po yung tatlong bagay na yan ng kamatayan at sa libingan at sa kabilang buhay, dapat dito pa sa ibabaw ng lupa ay magsusumika po tayo. Opo, ang problema, wala ni isa sa atin na may alam. Wala ni isa sa atin na alam niya kung anong oras, alam niya kung anong araw, anong panahon, anong year na sa ibabaw ng lupa. Wala ni isa sa atin nakakalam. Kaya hindi po tayo dapat mag-isip na saka na lang ako pag nagkaroon ng ganito. Hindi. Dapat simula na ngayon. Ano ngayon ang aking tungkulin na dapat kong sundin, dapat kong gawin, di ba? Ano yung mga kautusan na hindi ko pa nagawa? Ano yung mga pinagbabawal na hindi ko pa nailayo, di ba? So dapat ngayon din kausapin mong sarili mo, aking sarili, nararapat na mula ngayon, huwag ka nang mag-isip sa mga ilang araw pa, mga ilang buwan, mga ilang taon pa. Ngayon na, subhanallah. Bakit? Dahil hindi mo alam, hindi natin alam ang kamatayan kung kailan po darating sa atin. Kaya sinasabi na al-mautu bagta. Ang kamatayan ay biglahan. Opo. So dahil biglahan po ang kamatayan, dahil wala isa nakakaalam, opo, wala tayong palatandaan na masasabi na si ganito ay mamamatay na kasi masyadong payat na payat. Si ganito mamamatay na kasi malalang sakit niya. Complicated, di ba? Ilan ang nasa ospital, mga kapatid, na matagal na sa ospital, hanggang ngayon sa ospital pa rin, buhay pa rin. Pero ilan ang namatay na hindi na sa ospital, ang lakas-lakas. Subhanallah, naalala ko tuloy ang ating kapatid, si Sheikh Daud. Naway habagan ng Allah, patawarin ni Allah, naway tanggapin niya po sa kanyang paraiso. Sa mga nakakaalam po sa kanya, subhanallah. Sa mga hindi nakakaalam sa kanya, alam niyo po, siya ay isang daya sa Islamic Center namin. Kasalukuyan nung siya ay na-stroke,
ay nagdadawa sa Rahmania, nagdadawa. Habang nagsasalita, nagpapaliwanag kasi mayroon pang video na nakunan. Doon siya, kumbaga, nagkaroon hanggang sa natumba, dinala sa ospital. So, mahigit isang taon sa ospital, mga isang taon at parang kalahati, ninabo, 5 buwan. Pero nung nandun na sa ospital, kasi kumatos po siya, sa loob ng isang taon mahigit, talagang hindi makakausap. Pag pupunta kami, ano lang, basta lang nakano po siya. Subhanallah. Pero sa loob ng isang taon, mahigit mga kapatid, ilan ang namatay na kilala niya, ilan ang namatay na kaibigan niya, ilan ang namatay na subhanallah. Daming namatay sa loob ng mahigit isang taon. Na hindi sa ospital namatay. Mga malakas ang pangangatawan, mga biglaan na dumating ang kamatayan sa kanila. May isa kami nung pinakamatalik na kaibigan niya, si Sheikh Abdullah, una-unang daya rin sa Al-Ghazim. Siya yung natagpo namin doon na daya na marana, Alim Abdullah Mutia. Best friend niya kasi sila yung dating magkasama nung nasa Burayda. So nung nandito kami at narinig niya na ng hospital si halos palagyan na nagtatanong sa kumusta na si Dawn? Nasa hospital pa rin, no? Kumatos hanggang ngayon wala pa rin. Hindi pa rin nakakakilos. Pero biglaan ang narinig namin, hindi narinig, nakita sa Facebook, dumasawan ko kasi pre namin, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Abdullah, Alim Abdullah, si Abdullah. Subhanallah. So, yung taong hindi mo, wala ka bang, yung hindi mo na inaasahan, hindi mo sumagis isip mo, di ba? Kaya ito yung sinasabi natin. Walang patuna, walang palatanda na si Pula na yung mamamatay na kasi hindi nakakain ng kumpleto sa araw-araw. Namamatay na kasi payat, namamatay na kasi matagal, namamatay na dahil ganito. Hindi, mas marami pang namamatay na kasalungat nito. Depende po yan sa kung ano man ang buhay na ipinagkaloob ng Allah sa atin. Siya lang nakakalam ilang buhay na ipinagkaloob sa bawat isa. Ako hindi ko alam kung hanggang saan ang buhay ko. Kayo rin hindi nyo alam, di ba? Hindi natin alam. Wama tadri nafsun ma tataksibu kada wama tadri nafsun bi ardin tamut. Wala din sa atin na nakakaalam kung anong mangyayari sa kanya bukas. Wala di sa atin na alam niya kung saan po siya babawi ng buhay. Di ba? Walang nakakalam, maliban lamang kay Allah. Ano po bang gagawin? Paghandaan po natin. Paghandaan po natin, opo mga kapatid namin sa pananampalataya. Wala tayong gagawin kundi paghandaan. Hindi natin alam, bukas makalawa ilang buwan, ilang taon. Darating, sigurado po yan. Kaya dapat nakahandaan ako. Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Magbaon po kayo, sabi ng Allah. Ang pinakamagandang baon, ang ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, pagkaluban po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap na takwa o ganap na takot sa kanya. Nang sa ganun ay maging karapat dapat po tayo sa tinatawag na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza. Maraming mga ayat sa banal na Quran ang tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso ay yung mga taong may taglay na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po tapos ang ating oras, 2 minuto lamang natitira. Opo, hanggang dito po lamang. Naway mayroon ng pulot na aral sa aking binahagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz sa napakagandang topic sa araw na ito. So inshallah ay dumako po tayo sa ating sunod na sunod na activity natin, yung question and answer. So kung sino po ang may gustong magtanong, may mga katanungan, so welcome po. Meron po tayong 12 minuto para sa mga katanungan ninyo. So sige po, maaari nyo na po kayong magtanong. Assalamualaikum bro, may tanong si Ahmad. Sige, waalaikumsalam. Sino Ahmad? Makakarating ka ba rito? Inshallah. Oh. On the way. Inshallah. Yun palang tanong.
Yala, sige, kung sino pang may mga katanungan about sa topic ni Ustad Saad, para magkaroon tayo ng tunay na takwa, so tanong nyo na po. Ano pa yung mga hindi natin nauunawaan about sa takwa. Gandang pagkakataon dahil nandiyan Sheikh Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po ako. Waalaikumsalam. Kung sila, si Rasil Maun. Halimbawa po, yung mga balik Islam, minsan po, nagkakaroon sila ng problema, minsan sa pamilya, minsan hindi nila nakakayanan yung dumarating na problema sa kanila, na nag-a-attempt po silang magpakamatay. So, ibig sabihin po yun, wala po silang takot sa Allah. Kasi napakalaking kasalanan po yung magpakamatay, di po? Oo, walang kasalanan, siyempre. Opo, kasi may mga kasister po kasi kami na nagkaroon po siya ng problema about sa family niya dahil nga dyan po sa pagpasok niyang sa relihiyong Islam, parang tinatakwil po siya. Siyempre po yung salita na masasakit, hindi niya po nakakayanan. Ngayon, nag-attempt po siya na magpakamatay. Buti nga po, meron nakapag-advise sa kanya, hindi niya na ituloy magpakamatay. So, ang tanong niyo po ay kung yung pagpapakamatay ba o ano ba ang ano? Ibig sabihin po yung pagpapakamatay niya, ibig sabihin na ano pa rin po siya sa wala po siyang takot sa Allah, or kumbaga kulang pa po siya sa aral, ganun, hindi pa po siya masyadong so yung tanong niyo kung dahil nag-attempt siyang pakamatay, so ano po ang magiging ano doon? Okay, so magiging connection dun sa takbo. Malinaw naman po yung kanyang katanungan na ang ibig sabihin noon, yung bang taong magpapakamatay, ibig sabihin nun, wala siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tinutukoy niya ay kaming sabi niya mga balik Islam. Sa katunayan po, hindi lang balik Islam na naririnig namin na nagpapakamatay. Minsan yan, may mga born Muslim din. Opo, naalala ko tuloy may isa tayong kapatid, mismo sa aming baryo, isang Maranao, nagpakamatay. Granada yata, mismo yung grenade sa kanyang loob ng bahay, pinalabas niya kanyang asawa at mga anak. Tapos, binuksan niya yung pin, yun, inigaan niya, wasak ang kanyang katawan. Okay. Ang tanong ba doon, wala ba siyang takot sa Allah? Di ba? Parang ganun. Sa katunayan, may takot pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, may takot pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi siyempre, okay, yung sinasabi mo, balik Islam. Mari na dahil bagong yakap ng Islam, mari na hindi pa niya nawa ng Islam, baka ganun. Kasi nakapag-isip ng ganun. Ito, ang ating pinag-usap, kinukwento, isang, sabi natin, pinanganak na ng Muslim, di ba? Kumbaga, ang ilalabas yan na madalas magdarasal. Okay. So, hindi ibig sabihin nun ay walang takot. May takot pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso lang, yung stage ng kanyang takot sa Allah, yun ang kulang, yun ang may kulang. Yung kanyang pananalig sa Allah, yung kanyang pagtitiwala sa Allah, yun ang kulang. Di ba? Wala isa sa atin na hindi nagkakaroon ng problema. Bawat isa may problema na dumadating sa kanya. Pagkakaiba na lang, minsan may mataas ang problema, may malaking problema, doon tayo magkakaiba ng problema. So yung mga malalang problema, yun ang mga taong nakakapag-isip ng ganun. Di ba bago rin dito yung isang kapatid natin na balik Islam din na si Abdul Wahab. Nagpakamatay rin. Mabuti hindi natuloy kasi nung ikabit niya kanyang sa yung tali sa lig niya, nalaglag sa agdanan, hindi siya natuluyan. Opo. So pag tinanong siya kasi napunta namin sa ospital, ba't mo ginawa yan? Wala ka bang may takot sa Allah, pa rin. Pero dahil sa stress po siya, sa napakalang problema niya, para bang ang naisip niya na walang solusyon, hindi magpapakamatay. Pero mali pa rin. At tulad po ng nabanggit mismo na ang pagpapakamatay, isang matinding pinagbabawal. Kasi binigyan tayo ng buhay ng Allah, mahalagang buhay ito. Kaya hindi siya papayag na tayong basta-basta na tayo ang papatay sa ating sarili. May hadith po yan na ang taong o kung sino mang magpakamatay na talagang sinadya po niya, siya ay malalagay sa impyerno.
So alam po natin na malaking kasalanan po yan. Bakit nagagawa ng isang tao? Yung sinasabi mo, baka walang takwa. May takwa na siya, kaso lang, yung stage na takwa, takot na sinasabi po natin na para madipisa tayo, maproteksyonan po tayo, yun ang kulang. Di ba? Kaya sinasabi po natin na palakasin ng takwa, iman natin, nang sa ganun ay maproteksyonan po tayo, mapangalagan po tayo, at hindi tayo makagawa ng isang bagay na mapapahamak tayo, isang bagay na magtutulak po sa atin sa impyerno. So, ibig sabihin noon, may takot pa rin ang ating kapatid kaso lang may kulang, kumbaga gusto natin lumakas, tumaas ang ating takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya gumagawa tayo ng paraan at ginagawa natin yung mga nabanggit na magiging dahilan po. Allahu alam. Wala, masalam. Ganda po ng kasagutan. So, inshallah po kayo malinaw po. Alhamdulillah. So, sino pong may katanungan dyan? Inshallah. So, welcome pa. Meron pa tayong nalilito. Nakasawara pero okay, pwede pa na. Ayun. So, wala naman pong katanungan. Sa pagpapahin niyo po, maaaring ilahad ang huling payo. Araw na ito. Okay. Hindi ko narinig yung sinabi ni Mikhail. Okay. Po, sa huling payo niyo po. Okay, sir. Wala na pong mga... Alhamdulillah, mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam. Patuloy pa rin tayo na lagi nagdudua, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali magaan po sa atin, na magawa po natin ang mga tungkulin natin bilang isang Muslim, katulad po ng ating nababanggit, na may isabuhay po natin ang ganap ng Islam sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga kagustuhan ng Allah at paglayo, pagtalikod sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah, kasi ng tunay na may takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at bawian tayo ng buhay na tayo ay may tunay at ganap na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana hindi po ito panghuli, ito ay kumbaga panimula, at patuloy pa rin tayo na nagsasama-sama sa ating pag-aaral na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito po lamang, ay bigyan natin ni Mikhail inshallah. So, alhamdulillah sa Ustad, naway tayo po ay nakapunang umarman tungkol sa binahagi sa ating ni Sheikh Saad sa araw na ito. At muli tayo ay manalangin kay Allah Ta'ala na itaas ang ating mga takwa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang lampasan natin yung mga pagsubok na kanyang ibigay sa atin dito sa mundo. So, alhamdulillah, isa kalagayan po sa inyong lahat kapatid sa pananampalatayang Islam. Nawa po tayo po ay kabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng araw, sa lahat ng oras na ating mga gagawin na pagsamba para sa Kanya. So hanggang sa muli po, kita-kita po tayo dito sa Zoom next Friday inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Salamat.